11 na posibleng rason kung bakit walang ganang kumain si baby. Narito ang mga posibleng dahilan kung bakit nabawasan ang gana ng iyong anak sa pagkain at ano ang dapat gawin upang manumbalik ito. Una na riyan ay ang lumalaki sila. Kung iyong mapapansin, napakabilis lumaki ng mga baby hanggang dumating sila ng 6 na buwan at lalong babagal kapag dumating naman sila ng 12 hanggang 16 na buwan. Kaya natural lang na mas kaunti na ang kinakain ng isang batang 16 na buwan kaysa nung 1-year-old pa lang siya. Hindi naman dapat mag-alala dahil habang lumalaki si baby, kumukonti naman ang calorie needs ng kanyang katawan. Siguruhin lang na masustansya ang pagkaing ibibigay sa kanya para makuha niya ang nutrients na kailangan ng kanyang katawan. Makakatulong rin kung umiinom siya ng maraming fluids upang maiwasan ang dehydration. Bagamat ang pagngingipin ay hindi nagsasanhi ng lagnat o anumang sakit, maaari pa rin maapektuhan ang kalusugan ni baby kapag hindi siya kumakain ng tama. Kaya siguruhin na bibigyan sila ng sapat na gatas o fluids habang nasa teething stage sila. Pwede mo rin subukang bigyan sila ng malalamig at malalambot na pagkain gaya ng yogurt at applesauce. At ang pangatlo, masakit ang lalamunan niya. Mahirap talagang nagkakasakit ang baby dahil hindi pa nila nasasabi kung anong nararamdaman nila. Pananakit ng lalamunan na sanhi ng isang viral infection gaya ng ubo ay maaari ring maging dahilan kung bakit walang ganang kumain si baby. Kapag masakit ang lalamunan ng sanggol, maaaring mahirapan siyang lumunok. Pwede mo siyang bigyan ng sopas at malalambot na pagkain habang may sakit. Inumin rin siya ng maraming fluids si baby para gumanda ang pakiramdam niya at bumilis ang paggaling. Subalit kung ang kawalan ng gana ng bata ay sinasamahan ng lagnat at pamamaga ng kanyang lalamunan ay mayroong kulani, mas mabuting dalhin siya sa kanyang pediatrician para magamot ang impeksyon at bumalik ang gana sa kanyang pagkain. Ang pang-apat, busog pa siya dahil sa uri ng pagkain. Gaya lang nating matatanda, may mga pagkain na masyadong mabigat sa tiyan ni baby kaya hindi niya nararamdaman ang gutom. Ang whole grains na mayaman sa fiber ay isang halimbawa na ang pagkain ay mabigat sa tiyan. Kaya bagamat nakakabuti naman ang pagkain nito, maaari itong magdulot ng kawalan ng gana sa bata pagkatapos niyang kainin ito. Huwag mag-alala dahil kung ito ang dahilan, makalipas ng ilang oras ay magugutom na uli si baby. Ang panglima ay ang may bulati sa tiyan ni baby. Dahil hilig nilang isubo ang kanilang mga kamay o iba pang kagamitan sa bahay, may posibilidad na magkaroon ng bulati sa tiyan ng iyong baby. Maaari itong magdulot ng pagsusuka, pagtatai at kawalan ng gana. Kapag napansin na ang mga sintomas na ito sa iyong sanggol, mas mabuting kumonsulta na sa doktor. Malaki ang posibilidad ng viral infection kapag mahilig ng magsubo ng kung ano-ano si baby sa kanyang bibig, kaya dapat ay bantayan ng maigi ang bata. Ang pang-anim ay may sakit si baby. Isang karaniwang senyales na may sakit ang isang sanggol ay kapag hindi siya dumedede o kumakain ng maayos. Pag may sakit si baby, isa sa mga posibleng sintomas ay walang ganang kumain. Pero sa oras na bumuti na ang kanilang pakiramdam, babalik rin naman ang kanilang gana sa pagkain. May mga bacterial at viral infection na nagdudulot ng kawalan ng gana sa pagkain. Ang mga sakit naman tulad ng ear infection, bronchitis at flu ay may maaaring magdulot ng pagbilis ng tibok ng puso. Kaya hindi sila nakakakain ng maayos. Kumonsulta na agad sa pediatrician ni baby kapag napansin na ang mga sintomas ng sakit at siguruhin na mabibigyan ng tamang lunas. Kapag may sakit si baby, bigyan siya ng mas maraming tubig, kung 6 na buwan pataas. Papadedehin naman ng mas madalas para maiwasan ang dehydration. Ang pang-7 naman ay nasobrahan siya sa gatas o tubig. Maaari rin naman nabusog pa si baby mula sa kanyang breastfeeding session, kaya wala pa siyang ganang kumain. Tandaan, maliit lang ang tiyan ng mga sanggol, kaya kung puno na ito ng gatas o breast milk o formula, hindi na nito kailangan ng karagdagang tubig o fluid. Ang pagbibigay ng masyadong maraming tubig ay maaaring magpigil sa tiyan na maabsorb ang nutrients sa gatas. Nagbibigay rin ito ng pakiramdam na ang pagkabusog at nakakabawas ng gana sa bata. Tandaan, ang mga sanggol na 6 na buwan pababa ay hindi dapat bigyan ng tubig o iba pang fluids maliban sa gatas nila. Anong hindi ng pediatrician ni baby kung gaano karaming tubig ang dapat ibigay sa kanya ayon sa kanyang edad.
At ang pangwalo naman ay nahihirapan siyang dumumi. Mahina pa ang tiyan at digestive tract ng sanggol kaya mataas ang risk na magkaroon siya ng digestive problems gaya ng diarrhea at constipation. Kung ang sanggol ay nakakaranas ng constipation o hirap sa pagdumi, lalo na kung masakit ito, maaaring ayaw na niyang kumain o hindi siya gaanong nakakaramdam ng gutom. Tanungin ng pedya ni baby kung ano ang dapat gawin para maibsan ang kanyang nararamdaman. Mas mabuting magdagdag ng mga pagkain na mayaman sa fiber para makatulong sa kanyang pagdumi. At ang pangsyam naman ay mayroon siyang food tolerance. Maaari ring walang ganang kumain si baby dahil hindi niya gusto o mayroon siyang intolerance sa mga pagkain na ibinibigay mo sa kanya. Maaaring may allergies pala siya sa pagkain ito o kaya naman ay intolerance kung saan hindi kaya ng sikmura niyang tunawin ang pagkain ito. At ang pangsampu naman ay pagod lang si baby. Minsan naman kapag masyadong napagod ang bata sa kalalaro, nawawala na rin siya ng ganang kumain. Madalas kapag napagod si baby, day lang ito at saka matutulog. Kaya hindi na siya nakakakain ng maayos. Para maiwasan ito, iwasang paguri ng bata bago ang oras ng kanyang pagkain. Gayon din, posibleng distracted ang bata sa kanyang paglalaro at panonood sa kanyang gadgets. Kaya nawawalan siya ng gana kumain. Ang pang-11 naman ay iniiwasan niya ang mga bagong pagkain. Sa mga posibleng dahilan kung bakit ayaw kumain ni baby ay baka hindi siya familiar sa pinapakain mo sa kanya, kaya naman ayaw niyang kumain. Hinam na unti-unti mo lang i-introduce ang mga bagong pagkain kay baby. Sa ganitong paraan, magiging familiar siya sa mga bagong pagkain na hinahain mo sa kanya. Katulad na lamang ng mga gulay at prutas. Magandang iserve ka muna kaunti kay baby saka mo dagdagan ng paunti-unti kada araw.